So eto nga mga sangkay, makichismis po tayo tungkol dito sa nagiging issue ngayon ni former President Duterte, no, na sinasabi po dito na may sikreto umanong deal, okay, ang kanyang administrasyon noon sa China. Kaya mga sangkay, may mga nakikita pa akong content na binenta daw ni dating Pangulong Duterte yung ganito sa West Philippine Sea. Well, tingnan po natin kung ano nga ba talaga ang totoo tungkol dito. Kasi ako, hindi po ako aware sa issue na to. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. So, i-check lamang po natin itong balita tungkol po dito sa kay Tatay Digong, no? Kasi mayroon po mga report na lumalabas ngayon na may involvement po dito si PRRD tungkol sa West Philippine Sea at may mga nakikita po tayong mga impormasyon na binenta daw ni Tatay Digong yung West Philippine Sea. Tayo naman dito mga sangkay, neutral po tayo. Ito nga po. Ayan, no? Wala tayong kinakampihan o sinasambang politiko. Kumbaga, i-discuss lamang po natin, alamin po natin kung ano ang totoo dito. But bago tayo magsimula, no? Kung ikaw ay nanonood po dito sa YouTube, ayan po mga sangkay, pakisubscribe po yung ating channel. Makikita nyo po sa ibaba ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, huwag nyo rin mo kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page, okay? At ito, kaunti lamang po mga sangkay. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ito. May ginawa po akong sample video. Okay, gawin nyo sa inyong mga cellphone sa actual na video na ito mismong pinapanood nyo. Ito po yan mga sangkay. Habang kayo ay nanonood, i-check nyo po sa taas ng video ko yung tatlong tuldok, okay? Kapag may nakita na po kayong tatlong tuldok, pindutin nyo po yan. Yung tatlong tuldok sa itaas, then may lalabas po dyan na show more. Ayan, pindutin nyo po yung show more. Okay? So, I hope na nasundan nyo po lahat mga sangkay. Napakadali lamang po niyan. Ngayon, ito po ang report. Ayon po dito, dating Pangulong Duterte dapat daw pagpaliwanagin sa deal sa China dahil daw po sa Ayungin Shoal. Ngayon, alam ko, marami rin po sa atin ang nagtatanong. Tingnan po natin, ito kasi mayroong si Harry Roque. Paliwanag tungkol dyan. Saan na ba yun? Ito. Tingnan po natin, may paliwanag po. Sikretong deal ito sa China. Na ang China nga ngayon naghihimutok kasi ang Pilipinas daw hindi tumupad sa usapan. Philippine security officials seek more details of a supposed deal by then-President Rodrigo Duterte with China. Duterte's former spokesperson claims Manila's violation of this agreement provoked China's violent actions in the West Philippine Sea. Katrina Domingo has tonight's top story. A status quo agreement in the West Philippine Sea was forged between former President Rodrigo Duterte and Chinese leaders during the previous administration. If you remember, mga sangkay noon, super close ang Pilipinas sa China. Ganoon din po sa Russia. Pero ngayon, panahon ni BBM, iba po ang nakikita natin. Hindi ko alam kung neutral pa rin yan, pero lagi naman po sinasabi ng pamahalaan, neutral pa rin daw. Pero, sa napapansin natin, medyo kakaiba. Mukhang maka-Amerika na po at itong China binabangga na. So at that time, mayroon daw pong tinatawag na sikretong deal ang Pilipinas sa China doon sa Ayungin Shoal. This is what former presidential spokesperson Harry Roque confirmed when he tried to explain what prompted Beijing's use of water cannons against Philippine vessels. Okay, pinapaliwanag dito ni Harry Roque kung bakit daw po tayo binobomba ng tubig ng China at pinag-iinitan within Manila's exclusive economic zone. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. Ayan na. Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroroon na walang dagdag, walang bawas. At dahil dito sa agreement nito, sa tingin ko, nabawasan yung tensyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Dumating yung Chinese premier sa Pilipinas ng panahon ni Duterte at dumating din si President Xi mismo sa Pilipinas. So marami pagkakataon talaga na nakapagpulong ang presidente hindi lang sa ambassador, hindi lang sa foreign minister ng China, kundi sa premier at saka kay President Xi dito
dito sa Pilipinas, sa China, at sa iba-iba pang venue. Roque says aside from him and Duterte, the past administration's foreign and executive secretaries were also privy to what he describes as a gentleman's agreement between Manila and Beijing. Despite the arrangement, China launched a water cannon attack against a Philippine resupply vessel near the Ayungin Shoal in 2018. Roque says the move angered the Davaoenyo leader, and Chinese officials who were summoned to explain the incident noted that they were upset over the ferrying of construction materials to repair the BRP Sierra Madre, a decades-old grounded warship that serves as the Philippines' lone outpost in the Ayungin Shoal. Roque clarifies that contrary to China's recent claim, Duterte never agreed to tow the BRP Sierra Madre away from its location. Chinese officials earlier alleged that Duterte had also agreed that only a lone resupply vessel will ferry basic supplies to Philippine troops aboard the grounded warship. So dun sa usapin na yon, lumabas na kaya nila winater cannon kasi ang kasunduan ng status quo hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair. Okay. Nung Sierra Madre. Okay. Nang matapos naman yung insidenteng yon, wala nang ganyang insidenteng nangyari. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Okay. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharangin. The National Task Force West Philippine Sea says Roque needs to further explain details of the agreement, as it may be a violation of the Philippines' sovereignty. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya also underscores that the Marcos Jr. administration cannot be pushed to honor Duterte's deal with China, as it is not legally binding. We have not seen any document. We have not seen any report that there was such an agreement. And as mentioned by President Bongbong Marcos himself, if ever there was one, he has repudiated it. The Foreign Affairs Department also wants more explanation as to why the former administration allowed China to have a say in the Philippines' activities in the Philippines' own continental shelf and exclusive economic zone. For Roque, Duterte's deal with China did not trample upon the Philippines' sovereignty. Wala naman tayong soberenyang ginibap Kasi pati naman yung Ayungin Shoal na yan, EEZ. Wala naman tayong soberenya sa EEZ. Sovereign rights lamang. Karapatan lamang ng mga alap at siyempre makinabang sa tanging yaman na makikita ron. Meanwhile, the Philippines thanked over 20 countries that condemned China's illegal incursions and aggression in the West Philippine Sea that left several Filipino troops and scientists injured. Very strong statements of support for the Philippine position, but you do not hear any country expressing support for China. No, you do not hear any country expressing support for what they doing, the water cannoning of our troops, the injuries suffered by our servicemen, and you don't hear anyone coming to the defense of China saying that the 10-dash line is correct. So I think the support of the international community should send a signal to China that this is not the right path. Malaya says the National Security Cluster has already submitted its recommendations on how to deal with China's violent tactics in the West Philippine Sea. He says President Marcos Jr. should be given ample time to study all options before deciding how the Philippines will move forward in dealing with China and its expansionist agenda. The president will travel to Washington, D.C. next month to attend a trilateral summit with U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Malaya says while the leaders are expected to discuss trade and cybersecurity, the Philippines' maritime woes is high on the agenda. Katrina Domingo. Okay. So yun po yung paliwanag ni Harry Roque, no, na ang deal doon ay hindi magdadala doon ng kung anumang mga pang-build up na kagamitan doon po sa Sierra Madre na barko. Okay, yung nakastay doon mga sangkay sa Ayungin. Hindi daw haharangin yung mga nagdadala doon ng mga pagkain sa mga tropa natin. Pero once na magdadala na po doon ng mga kagamitan, halimbawa na lang mga pandigma o kaya mga equipment, mga sangkay para sa barko, magkakaproblema daw. So yun daw po yung pinaka-sikretong deal
Pero ano sa tingin nyo? Tama kaya ang sinabi ni Harry Roque? Kasi sinasabi po niya at that time, nabawasan o nawala daw po yung tensyon ng Pilipinas at China. Kasi nung time daw na yun, kumbaga ang deal, wala tayong gagalawin na kahit na ano dyan sa West Philippine Sea. Ano lang tayo? Hands up lang tayo or hands down. Wala tayong gagalawin dyan kahit na ano. Kaya nga lang daw ngayon kasi naiiba. Ayon sa kanya, mga sangkay, di umano. Ngayon daw kasi, ang Pilipinas aggressive, nagiging aggressive din daw yung China. Parang ganun po. Well, kayo ba ay naniniwala sa paliwanag ni Roque tungkol po doon sa sikretong deal ng dating Pangulo at ng China? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong YouTube channel, mga sangkay. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Okay, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.